Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, bago pa mag-umpisa ang season, inanunsyo na ni Chris Paul na eto na ang kanyang huling taon sa NBA. Pero matapos ngang makasali at makabalik siya sa kanyang dating team na Clippers, kinonsidera nga nito ang pag-postpone ng kanyang retirement kung sakaling magkampiyon. Nagkaroon na nga si Chris Paul ng pag-asang huling makuha ang kanyang first championship nang magkaroon ng malaking move ang Clippers. Ang kaso, ang problema dito, kahit gaano kaganda ang ginawa nilang trade, hindi pa rin naman nila sapat para maging competitive sa West sa hindi maganda ang umpisa ng kampanya. Nagsunod-sunod nga ang talo na rason ng pagbagsak sa 5 wins, 12 losses bilang pang-12 sa Western Conference. Ibig sabihin, posibleng hindi sila makapasok sa playoffs at maging sa play-in. Kaya nakapagdesisyon ang kampo ni Chris Paul, imbis na manatili siya sa Clippers, matagal na nga at mas mabuti kung ituloy na lamang nito ang kanyang pagre-retiro sa NBA. Samantala, makalipas ang ilang araw mula nang i-anunsyo ng Los Angeles Lakers na kinuha nila ang pinakabagong sentro na si Drew Timme, sa wakas, opisyal na nga nila itong pinapirma ng two-way contract. Kasabay niyan tinanggal at ini-waive rin naman nila si Christian Colucco. And since opisyal ng parte ng Lakers si Drew Timme, hindi nga malabong makapaglaro siya bukas laban sa Clippers. Matapos nga magkaroon si DeAndre Ayton ng knee contusion at inaasahan na magiging undermanned ang lineup ng Lakers sa front court, syempre kung sakaling hindi maging epektibo sila Jackson Hayes at Maxi Kleber, siguradong magagamit nila si Drew Timme. Ayon sa lumabas na balita, mismong si LeBron James nang nagkumbinsi sa Lakers na kunin si Drew Timme matapos niyang makita ang potensyal noong naglaro at nakipag-practice siya sa G-League team na South Bay Lakers, which is magandang senyales dahil scoring machine nga ang big man na ito. Sa kabilang banda, sa pangalawang sunod na pagkakataon, nakapag-upset na naman ang Sacramento Kings ng isang legit na contender matapos nilang talunin ngayong araw ang Minnesota Timberwolves 117-112 sa pangunguna ni DeMar DeRozan na nagtala ng 33 points at si Keegan Murray na merong 26 points, 14 rebounds. Pero hindi rin naman magagawa ng Kings ang dalawang magkasunod na impressive comeback kung hindi dahil sa kanilang guard na si Russell Westbrook. Simula nang ilagay ng Kings si Westbrook sa starting lineup, mas lalong lumaki ang impact nito sa opensa, rebounding at si depensa. Hindi rin kagaya sa nakaraang team ni Brody, pinapaglaro nga siya sa crucial minutes. Sa madaling salita, malaki ang tiwala ng coaching staff kay Westbrook kahit man ilang beses itong nagkamali sa mahahalagang game last season sa Denver Nuggets at sa Los Angeles Clippers. As of now, nasa magandang pwesto ang kalagayan ni Westbrook dahil siguradong magagamit nga siya dito.